Amen. Praise God. Minsan pa, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. God is good. And all the time. Amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Even we are not good all the time. Amen. Yan po yung kabutihan po ng ating Diyos sa buhay. Sa buhay po natin. Amen. God is good all the time, and all the time God is good. Even we are not good all the time. So, ganun po kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Are you blessed? Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, salamat po sa Diyos at we believe po na ang ating pong Panginoon ay patuloy po na kumikilos sa presensya po ng bawat isa po sa atin. Amen. This month po, patuloy po yung ating pong series na Breakthrough. Marami na po tayong natalakay about the series of breakthrough. Amen? At yung unang-una nga po nating napag-aralan ng breakthrough is, yung kay Pastor Lou, ano po yung breakthrough na yon? Financial breakthrough. Amen? Financial breakthrough. And I believe naman po na lahat po tayo naunawaan po natin yung financial breakthrough. At kaya tignan po yung katabi mo, mukhang nagkaroon na ng breakthrough. Financially. Amen? Kaya may glory na eh. Amen? May glory na yan. Amen? Mukhang ano na yan, mukhang breakthrough na talaga sa financial. Amen. And then, the second series po natin, second week, natin po tinalakay is emotional breakthrough. Amen. Emotional breakthrough. Na kung saan po, tinalakay po natin doon about yung fear. Amen. Yung fear po, kung paano po yung fear na yon na nagkaroon ng breakthrough sa ating mga buhay. Amen. Kaya, we believe po na tayo po, as a believer, as a child of God, wala na po yung takot sa ating mga puso. Kundi yung nasa ating puso ngayon ay yung pag-ibig ng Diyos. Amen? And then yung pangatlo po, yung third po na ating series, ang ating naman po tinalakay through our Pastor Mark is spiritual breakthrough. Spiritual breakthrough. Na kung saan po tinalakay po ng ating Pastor Mark na tayo po as a Christian, as a believer, na talagang mas kailangan po natin yung spiritual life po natin is magkaroon po ng breakthrough. Amen? Kaya po sabi nga po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ano sabi ron? For we walk by faith, spiritually, not by sight. Amen? Yung faith po doon is spiritual. Yung po yung nilalakaran natin within in spirit. Amen? And I believe po lahat po yun, nagkaroon na po ng transformation po sa buhay po natin at lahat po yun, nagkaroon na ng breakthrough sa buhay po natin. And this is the last series po. At praise God, kung hindi po natin narinig yung tatlong series, hindi ka pa huli. Amen. Dahil this is the last series, but not the least. Amen. Ay ating pong series is, basahin nga po natin, missional breakthrough. Amen. Po yung ating pong pag-uusapan po ngayon, the missional breakthrough. I believe po no, na sa buhay po natin, yung mga natalakay natin breakthrough is in our personal life, na tinanggap po natin, yung breakthrough po na yon, financial breakthrough, emotional breakthrough, spiritual breakthrough. But po natin kakalimutan na sa buhay po natin, meron pong purpose si Lord para sa atin. And that is yung mission po ng Lord para sa atin. Meron pa rin pong mission ng Lord sa atin. Kaya po pag-uusapan po natin this about missional breakthrough. This is very important po na lalo po tayo as a believer, as a Christian, as a follower of Christ. Amen. Lahat nga po ng mga believer of Christ pumalakpak sa Panginoon. Amen. Amen. So lahat po tayo believer of God. Yan po ay biyaya po ng Diyos sa atin through our Lord Jesus Christ. Amen. So let's begin. This is missional breakthrough. Missional breakthrough, sabi po rito, to live, think, write as a saint, one for the sake of God's glory. This is for the sake of God's glory. And this is doing the work of Jesus Christ is the power of the Spirit proclaiming the gospel, making disciples, moving in the power and love of the Spirit, embodying Christ through our presence, building communities of believers. Yung missional breakthrough po, ito po yung katulad po ng ginawa po ng ating Panginoong Hesus na kung saan po, even our Lord Jesus Christ, meron po siyang mission na kung bakit po siya naparito po sa lupa. And that is the mission na rin po na gusto ng Diyos na mangyari po sa ating life. Meron po tayong mission. And remember, even our Lord Jesus Christ, na siya po ay naparito po because of a mission. At natandaan po natin, nung nandito po si Jesus Christ sa lupa po,
may ano po siya, sabi ko kanina yung missional, ano po siya ng disciple. At yung mga disciple po na yon ay kanya pong tinuruan, and then he sent. Sabi po ron sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Nung nabuo na po niya yung mga disciple, nabuo na po ng ating Panginoong Hesus yung mga disciple, nag-gather niya na lahat, at ginawa po niya, tinuruan niya, ay nalalaya niya, at ito po ang kanya sinabi. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So yan po yung sinabi ng ating Panginoong Hesus doon po sa mga disciple na kanya pong mga tinawag at kanya mga pinili. Ang sabi niya, go therefore and go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them, disciple, to obey all the commandment I have given you. All the commandment, no? Minsan, pagka naririnig po natin yung commandment, parang pumapasok sa ating isip, ano yung law? Hindi po yung law. Yung sinasabi po rito, yung sinasabi pong commandment dito ng ating Panginoong Hesus, yun po yung mga tinuro niya doon sa mga disciple. Yun po yung mga pinagagawa ng ating Panginoong Hesus para sa mga disciple. Diba? Nung diba, alam naman natin yung mga law, yung law ng batas ni Moises. But ito pong law na to, ito po yung galing sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa Matthew chapter 22 verse 37? Yun yung pinakamahalagang the great commandment. Yun yung pinakamahalagang utos. Ano pong sabi ron? Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the second is love your neighbor as yourself. So yun po yung tinuro ng ating Panginoong Hesus doon sa mga disciple na dapat nilang gawin. And this is very important po. Why Jesus Christ came down for a mission? Ano po yung mission po ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya, dito po sa Luke chapter 19 verse 10, sabi niya rito, For the Son of Man, referring to our Lord Jesus Christ, came to seek and to save the lost. Naparito po ang ating Panginoong Hesus, to seek and to save the lost. Amen. And praise God. Praise God po, dahil po yung to seek and to save the lost, isa po tayo doon. Amen. Isa po tayo doon. Pakisabi mo sa iyong katabi, isa tayo doon. Amen. Minsan naririnig po natin sa mga tao, sa mga ibang sa mga Christian, Sa mga ibang Christian, wala po dito 'yon. Sa mga ibang Christian naririnig po natin na buti na lang natagpuan ko ang Diyos, pero hindi po ganoon. Pag po narinig natin yung mensahe ng biyaya, hindi po buti na lang natagpuan natin ang Diyos. Dapat po ang sasabihin po natin, praise God, natagpuan ako ng Diyos. Natagpuan po tayo ng Diyos sa kalalagayan na hindi po karapat-dapat sa Diyos. But because of the grace of God, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay natagpuan ng Diyos. At ngayon po tayo po ay narito dahil po sa biyaya ng Diyos. And that is the mission of our Lord Jesus Christ, why He came down. Sabi diyan, for the Son of Man came to seek and to save the lost, and every one of us is a part of this. Na tayo po ay natagpuan ng Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Amen. Narinig po natin yung salita ng Diyos, narinig po natin yung message of grace, and we are seek by God through the Word of God. Amen. And remember John chapter 3 verse 17, why Jesus came. Bakit po pinadala ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus dito? Sabi po ron sa John chapter 3 verse 17, God sent Jesus Christ in the world, not to judge the world, but to save the world. Amen. Pinadala po ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, hindi para husgahan ng mundo, kundi para i-save ang mundo. Amen. Yun doon po sa John chapter 3 verse 17, yung sinasabi pong word doon is pertaining to all people. Not to condemn the world, but to save the world. Amen. Kaya po tayo ngayon, we are not condemned. We are not condemned, but we are saved because of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 8 verse 1, sabi po ron, if anyone who is in Christ there is no condemnation. Amen? There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na pong condemnation pagka po tayo nasa ating Panginoong Hesus. We are already in Christ. Amen? So even Apostle Paul, sabi niya po rito sa Acts chapter 20 verse 24,
I don't care about my own life. The most important thing is that I complete my mission. Even Apostle Paul, alam naman po natin kung paano nakakilala si Apostle Paul, kung paano siya tinawag ng ating Panginoong Hesus, na kung saan po tinawag siya from his life, isang Hudyo, na kung saan si Apostle Paul, isa po siyang Hudyo, na siya po yung bumabatikos, siya po yung kumakalaban doon po sa mga mananampalataya. But because God has a mission for Paul, meron pong mission, meron pong purpose, may plano po ang Diyos kay Paul, tinawag po siya ng Diyos sa kaparaanan po niya. Saan po, alam naman natin yung istorya po in Acts chapter 9, na kung saan si Apostle Paul, pupunta po siya ng Jerusalem, papunta ro sa Damascus, na kung saan doon po siya inabutan, doon po siya tinawag ng Diyos. At doon po, ang nangyari nga po yung pagkatawag sa kanya ng Diyos, nakakilala siya at may pinagagawa ang Diyos sa kanya. At nung ginawa niya po yung pinagagawa sa kanya ng Diyos, kaya ang sabi niya dito, sa Acts chapter 20 verse 24, sabi po ni Apostle Paul, I don't care about my own life. The most important things is that I complete my mission. The work that the Lord Jesus gave me to tell people, ano po yung to tell people? Basahin po natin, the good news about God's grace. So, the good news about God's grace. Ano po yung good news? The good news of God's grace is, this is pertaining to our Lord Jesus Christ. Amen? Yung patungkol po sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross. Yan po yung ginawa po ni Apostle Paul na kung saan po sineshare niya, ibinabahagi niya yung good news about God's grace, which is through our Lord Jesus Christ. Yun po yung good news. Amen? Kaya po, napaka-importante po yung good news po na yan ma-share. Kaya nga po, nandito po tayo ngayon Umabot po sa panahon po natin. From 12 disciple, hanggang doon po kay Apostle Paul, isinare nila, ibinahagi nila yung good news through the finished work of our Lord Jesus Christ, tungkol po sa kabutihan, tungkol po sa pag-ibig ng Diyos, tungkol po sa biyaya ng Diyos. Ipinahayag po nila hanggang sa umabot po sa atin at tayo po, yung generation natin, narinig po natin yung mensahe ng biyaya patungkol po sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya po tayo ngayon ay narito. Amen? Kaya po tayo narito ngayon at naunawaan po natin na we are saved already through grace. Amen. Amen. Lahat po ng mga saved by grace, say amen. Amen. So we are saved by grace, no? Naunawaan po natin yon, alam po natin yon. Sabi po ni Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, is not of yourselves, it is a gift of God, not by works, hindi po yun sa pamamagitan ng mga gawa, not by works, so that no one can boast. Amen? So kaya po yung kaligtasan po na tinanggap po natin sa pamamagitan po ng mensahe ng biyaya at sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, it is the gift of God. Yung gift po doon, it means is this grace. Grace po yun. Biyaya po ng Diyos. Biyaya po ng Diyos yun. Kaya po yung grace, tandaan po natin, no? We believe naman po and we know na yung meaning ng grace. Grace is you receive what you do not deserve. Grace is you receive what you do not deserve. Sabi po rito, purpose of God mission. God's heart is for all people to come to salvation. Yun po yung puso po ng Diyos para sa lahat ng tao, to come to salvation, na ang tao po ay maligtas at magkaroon ng kaligtasan. Sabi po lang, for all people. Wala po siyang pinipili. Wala po siyang pinili. Sabi niya, para sa lahat ng tao. Yung kaligtasan na gusto po ng Diyos para sa mga tao. Kahit sino ka man, kahit ano ka pa man, ano man yung mga pinagdaanan mo, ano man yung mga pagkukulang mo, ano man po yung mga pagkakamali natin, God want to save us. Amen? Ang gusto ng Diyos, maligtas po tayo. Ang gusto ng Diyos, hindi po tayo mapahamak. Kagaya po na sabi po rito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi rito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Amen. Ayaw po ng Diyos na sino man ay mapahamak. Ayaw po ng Diyos na sino man ay mapahamak. That's why God gave Jesus Christ for us. Amen. God gave Jesus Christ for us to be save us. Dahil ayaw po ng Diyos na ang tao po ay mapahamak. And praise God, isa po tayo doon na ayaw na Diyos na mapahamak. Amen. And another purpose of God mission, sabi po rito, the mission is not just for a few
it is for every believer. Amen? Sabi dyan, the mission is not just for a few, it is for every believer. Hindi lang po para sa iilan to. Yung mission po na yun, para po sa lahat ng mga believer. Amen? Lahat po ba ay believer? Amen? Lahat po ng mga nananampalataya po sa ating Panginoong Hesus, say amen. Amen. So, we are the part of it. Part of this, we are believer. We are also believer. Lahat po tayo believer of our Lord Jesus Christ. Kagaya po ng sinabi po rito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, basahin po natin. Now, you are the body of Christ and each of you, one of you is a part of it. Amen? Sabi po ni Apostle Paul dyan, now you are, ang tinutukoy po ni Apostle Paul dito, yung mga mananampalataya kay Kristo. Sabi daw, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. So ang ibig sabihin po niya, na tayo po na mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay body of Christ. Tayo po ay kasama sa katawan ni Kristo. Kaya, one of you is a part of it. Ano po yung ibig sabihin ng part of it? Part of it, mission. Amen? Parte po tayo ng mission ng Diyos. Kasama po tayo doon sa mission ng Diyos. Nakagaya po ng mission na ibinigay po doon sa mga disciple at kay Apostle Paul. Na ano po yung mission nila? To share the gospel of grace to all people. Amen? Kaya we believe po, it's not an accident, kaya po tayo narito ngayon. May purpose po ang Lord. And we have a mission of God for us. Amen? May assignment po na pinagagawa sa atin ng Diyos. Yung mission po na yon, I believe God gave revelation for us. Ang Diyos po ang magbibigay po sa atin ng revelation para po sa mission na yon na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Amen? Hindi lang po tayo narito, hindi po tayo dinala ng Diyos dito para lang po magkasama-sama tayo. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para lang po na magamit lang tayo ng ganun lang. May mission po talaga ang Diyos sa atin. Meron pong special assignment na ipagagawa ang Diyos sa atin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, be ready. Amen? Sabihin mo, be ready. May mission ng Diyos para sa iyo. Yes, amen. Amen? May mission po ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. And we believe po yung mission po ng Diyos na yon na pagagawa po sa atin is for God's glory. Amen. Para po sa kapurihan ng Diyos, para po sa kanyang kingdom. Amen. Tayo po as a believer, ready lang po tayo. Ready lang po natin yung sarili natin because God knows. God knows kung paano niya po tayo gagamitin. God knows His time. His perfect time. Amen. Sabi nga, if there seems to be no way, God will make a way. Amen. God will make a way always sa buhay po natin because God has a special purpose para sa atin. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, may special na pinagagawa ang Diyos sa iyo. Amen. May special na pinagagawa ang Diyos sa iyo. Amen. Kasi ano ka, you are a special, hindi ka special child hindi special child. Iba po yun. Special po tayo sa Lord. Amen. Hindi po tayo special child, kundi may special po tayo sa Lord. Kaya may special assignment po na ipagagawa ang Diyos para sa atin. Amen. Ano po yung mga mission po na yon? And paano po natin magagawa po na yung mga mission po na yon na gustong ipagawa sa atin ng Diyos? How to have a missional breakthrough. Paano po magkakaroon ng breakthrough yung mission po na gustong ipagawa sa atin ng Lord? Ask for God's guidance through prayer. Amen. Sabi po rito sa James chapter 1 verse 5, if any one of you lack of wisdom, let him ask God who give generously to all without reproach, and it will be given him. Ask God. Means, pray to God guidance. Yung guidance po kay Lord. Amen. Hingi po tayo ng guidance kay Lord para po dyan sa missional breakthrough na gustong ipagawa po sa atin ng Lord. Amen. And second, arise and share the good news intentionally. Amen. Sabi po dyan, arise. Amen. Hindi po aray Marami po sa Kristyan aray puro aray, di ba? Puro aray. Dito po sabi po rito, arise. Arise and share the good news intentionally. Kagaya po ng ginawa po kay Apostle Paul dito po sa Acts chapter 26. This is the story po ni Apostle Paul na kung saan po siya po ay kinausap po ng ating Panginoong Hesus. Sabi po rito, but rise and stand on your feet. But rise and stand on your feet, for I have appeared
to you for this purpose. Ang nagsasalita po dyan ng ating Panginoong Hesus. Sinasabihan po ng ating Panginoong Hesus, si Apostle Paul, sabi po dyan, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and witness both of the things which you have seen and of things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people as well. Yung Jewish people po dyan, yun po yung mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesus, hindi pa po nakakarinig ng mensahe patungkol po sa ating Panginoong Hesus. As well as from the Gentile, to whom I have now sent you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light. Sabi po natin Panginoong Hesus, isesend kita para ibahagi sa kanila ang kabutihan ng Diyos and sila po ay magkaroon ng transformation sa buhay po nila. Sabi diyan, from darkness to light and from the power of Satan to God. Amen? From the power of Satan to God. That they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. So yun po yung purpose ng ating Panginoong Hesus kay Apostle Paul. Kaya po siya itinawag. Sabi yan, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal. Pinagmi-minister po siya at witness. Amen? Remember din po yung si Jesus Christ po nung siya po ay umakyat na po sa langit. Umakyat na po siya sa langit doon po sa Acts chapter 1. Na kung saan po pagkatapos po nung namatay po ang ating Panginoong Hesus at muling nabuhay, nagpakita pa siya doon sa mga disciple. Amen? At dito nga po sa pangyayari na to sa Acts chapter 1 verse 8, bago siya umakyat sa langit, meron siya ibinilin doon sa kanya mga disciples. Sabi niya rito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen? So sabi diyan, and you will be my witnesses. Sabi niya po doon sa mga disciple, sa mga alagad, and you will be my witnesses. Witnesses po sila. Even as sa buhay po natin, yan po yung gustong iparating ng Diyos sa atin, na tayo po ay maging witnesses. Maaring yung Jerusalem sa panahon po natin, sa time po natin, maaring yung Jerusalem po na sinasabi dyan, yung pamilya po natin, yung family mo. You will be a witnesses in your family. Yan po yung Jerusalem po natin. Maaring yung Judea dyan na sinasabi po dyan sa time po natin, yan po yung mga kaibigan po natin, yung mga friends po natin, yan po yung Judea po natin na kailangang maging witness po tayo. At yung Samaria naman po, maaring yan po yung mga kasama po natin sa trabaho, yan po yung Samaria po natin. Amen? Na kailangang maging witness po tayo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Amen? So kasama po yun. Yung Jerusalem po natin, yung po yung mga family po natin na hindi pa nakakarinig ng Word of God, hindi pa po nakakarinig ng mensahe ng biyaya, patungkol po sa kabutihan ng Diyos, patungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Maaaring yung Judea po natin, yan po yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin na hindi pa nakakarinig ng mensahe ng biyaya patungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. At yung ating pong Samaria, yan po yung mga kasama natin sa work na hindi pa rin po nakakarinig ng mensahe ng biyaya. Tayo po yung maging witness patungkol po doon sa narinig nating mensahe ng biyaya patungkol po sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Hanggang doon po sa katapusan ng mundo. We are Amen. We are Christ's ambassador. Pakisabi nga po sa katabi natin, we are Christ's ambassador. Amen. Kanina sabi, we are a witness. Kaya po tayo witness, we are Christ's ambassador. Yung ambassador po, di ba? Ano po ba trabaho ng ambassador? Representative. Representative po siya ng bansa. But praise God, tayo naman pong mga believers, tayo mga Christian, representative naman po tayo ng langit. Amen? Hindi lang po ng bansa. Representative po tayo ng langit na kung saan po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, we are representative of our Lord Jesus Christ. Kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross, what Jesus done on the cross. Amen? Because we are a representative, dapat po, makita po sa atin,
kung ano po yung meron doon sa ating Panginoong Hesus na isineshare po natin. Ano po ba meron sa Panginoong Hesus? Pag-ibig, di ba? Yung pag-ibig po, yung love, yung joy, di ba? Yun po yung makikita po sa buhay po natin. Ang ganito yan, yung representative para kang model. Amen? Ikaw yung model. Halimbawa po ganito, no? Ikaw yung model, dapat kung ano yung produkto na pinapakita mo, dapat makita rin sa buhay mo. Amen? Kung halimbawa po ganito, kunin po ako model ng shampoo, bibili po kayo? Kaya kung kunin ako model ng pampaputi ng balat, bibili po ba kayo? Hindi kayo bibili kasi hindi naman nakikita sa sarili ko, sa personality ko. So ganun din po yun. As a model, as a representative po ng ating Panginoong Hesus, dapat po nakikita rin po sa personality natin, nakikita rin po sa buhay natin who is Jesus Christ in our life. Amen? And then we are the witness of our Lord Jesus Christ. So ganun po yung representative. So I believe naman po na nagmamanifest naman po yun. Nagmamanifest naman po sa atin yon. Yung manifestation naman po is comes to our Lord Jesus Christ. Amen? Pagka po tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, pag tinanggap po natin yung mensahe ng biyaya patungkol sa ating Panginoong Hesus, pagka nakita po natin, narinig po natin kung paano po ang Panginoong Hesus ay gumawa doon sa krus para sa atin, nagkakaroon po yun ng manifestation sa buhay po natin. Amen. At yung transformation po na yon sa buhay po natin is unti-unti po yon na mararanasan po natin hanggang sa nagkaroon po tayo ng sanctification po sa buhay po natin. Amen. And that we are Christ ambassador. Amen. Walking in faith. Walking in faith na tayo po ay patuloy na lumalakad sa ating pananampalataya. Yung pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus. Walking in faith. Sabi po rito sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi po ni Apostle Paul, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. My old self has been crucified with Christ. Amen. Alam niyo po sa message of the cross, ang mensahe po ng biyaya patungkol po sa tinapos ng ating Panginoong Hesus ay napaka-importante po. Bakit? Kasi po yung ating Panginoong Hesus po, nung siya po ay pinako doon sa krus, kasama po tayong naipako doon. Amen? Kasama po tayong naipako doon yung pagkatao po natin. At praise God po, nung namatay po ang ating Panginoong Hesus para sa atin, kasama na pong namatay yung pagkatao po natin doon. Amen? At ito po yung good news, ito po yung mabuting balita. Nung nabuhay po ang ating Panginoong Hesus, kasama po tayong nabuhay. Amen? Kaya po tayo ngayon ay may panibagong buhay na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Through our Lord Jesus Christ, meron na po tayong panibagong buhay. Amen? Kaya po ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone be in Christ is a new creation. The old is past and the new has come. Amen? Kaya tayo po ay bago na pamamagitan po ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? And because of this missional breakthrough, ano po yung dapat nating remind po natin? Ask God to move in your life and in the church. Amen? Sama po sa breakthrough po ng ating missional breakthrough is in the church. Kasama po yung sa church po na we need to move. And then share the gospel with someone this week. Sabi po dyan, share the gospel with someone this week. Not only this week, but every moment in our life na ma-share po natin yung kabutihan ng Diyos na tinanggap po natin, na naranasan po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Share the gospel which is our Lord Jesus Christ, the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Amen? Small action for God can lead to the big changes in the world. Amen? Totoo po ba yan? Amen. Yes, totoo po yan. Totoo po yan. Mangyayari po yan. Yung small action po natin na maibahagi po yung salita ng Diyos, maibahagi po yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon po ng big changes in the world. Ibig sabihin sa lahat ng mga tao. Nagkakaroon po ng changes sa lahat po ng tao. Hindi po natin kayang baguhin ng tao unless po na marinig po nila ang kabutihan ng Diyos. Unless na marinig po nila ang pag-ibig ng Diyos, na marinig po nila kung ano po yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross. Amen? At kung paano po ang ating Panginoong Hesus ay napako doon sa cross
para sa atin. Amen. Doon po magkakaroon po ng changes ang isang tao dahil maunawaan po nila na ang buhay po natin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi lamang po tayo nabubuhay without purpose, hindi lang po tayo nabubuhay without anything, nabubuhay po tayo na because of the purpose of God. Amen. The same thing na our Lord Jesus Christ, yung purpose po ng our Lord Jesus Christ para sa atin. Amen. Sino pa po ang gagamitin? Wala na pong ibang gagamitin kundi tayo po para po ibahagi po yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Amen. So ano po yung learning dito? Sabi po rito, God is calling us to step into a missional breakthrough, to go beyond our comfort zone and be His hand and feet in the Word. Amen. Kailangan po natin na magkaroon ng breakthrough talaga about missional breakthrough. Isa po sa pinagagawa ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya po tignan po natin yung mga upuan na yan. Sa mga upuan na walang nakaupo. I believe, isa po yan sa pinagagawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Na next, sa susunod na mga meeting natin, meron ka ng katabi dyan. At meron ka ng kasama dyan. Amen. Amen. Tandaan po natin yung mga katabi natin. Sige nga, tignan mo nga yung katabi mo. Kilala mo ba yung katabi mo? Amen. Praise God. Praise God. At I believe, next time, iba naman yung katabi mo. Bago naman yung katabi mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And let us pray. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat po aming Ama sa munting mensahe po na amin pong narinig. I believe, O God, na ito pong mensahe na to, Diyos, ay patuloy na gagawa sa aming mga buhay sapagkat ang salita mo ay makapangyarihan, O God, at ito po ay kikilos at gagawa sa aming mga buhay. Salamat po aming Ama sa buhay po ng aking mga kapatid na narito, O God. I believe, O God, na sila po ay pinili mo, tinawag mo for your mission, O God, for your purpose. Salamat po aming Ama at naniniwala po ako't nananampalataya, O God, na ang kanila pong buhay, O God, ay iyo pong gagamit. Ang kanila pong mga buhay ay gagamitin mo sa mahalagang mission, O God, upang mas marami pa na makakilala at makarinig ng mensahe mo, O God, patungkol sa kabutihan mo, patungkol sa pag-ibig mo, O God, at patungkol sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesus. Salamat po aming Ama. Patuloy, O Diyos, kami po ay gamitin mo, O God. Gamitin mo kami sa iyong kaparaanan. Gamitin mo, O Diyos, ang aming mga buhay upang marami pa, O Diyos, na mga kaluluwa, marami pa mga tao na mailapit sa iyo. Salamat po aming Ama at patuloy, dalangin ko po ang mga kapatid ko po narito, O God. Patuloy, O Diyos, yung kagalakan ay kanila pong maranasan, aming Ama, sa kanilang mga buhay, lalo na po, O Diyos, sa pakikinig ng iyong salita at pagbabahagi ng iyong salita. Kayo po, O Diyos, katulad po ng aming pinag-aralan, ng aming pong mga tinalakay, bigyan mo po kami ng wisdom, O God, na kung paano po namin uumpisahan, kung paano po namin gagawin ang purpose mo sa aming buhay at yung mission po namin para sa iyo. Salamat po aming Ama. Dalangin ko po, O Diyos, sa bawat isa sa missional breakthrough na ito, O God, na patuloy, O Diyos, ay samahan mo sila at gabayan. Salamat po at patuloy sa inyo ko po tinataas, pinagkakatiwala, O Diyos, ang aming pong mga buhay, O God, at ang purpose mo sa bawat isa sa amin. Lahat po lang ito, aming Ama, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.